Mga kwento ni Felmo. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Marco. Naalala ko noon na may matinding crush ako sa isang babae. Kapitbahay lang namin, si Cynthia. Hindi ko naman inakala na pagkalaki niya ay napakaganda. Magkababata kami. Uhugin at iyakin na bata si Cynthia. Tapos nangangagat pa ito kapag tinatabihan. Lumipat sila noon ng Iloilo kasi nga doon na destino ang kanyang ama na isang pulis noon. Kaya hindi ko na ito nakita pa. Pero dito talaga sila sa may Negros nakatira. Sa amin, sa may La Carlota, sa Negros Occidental. Hanggang sa noong nagtapos na ako ng high school, bumalik sila. Nung huling mga taon ito ng dekada 90. Napakaganda na niya. Yung dating kinamumuian ko, crush na crush ko na. Napakakinis, may alindog. Bumalik sila gawa ng namatay ang kanyang tatay. At dito na piniling tumira sa amin. Marahil ay dito na sila magsisimula ng panibagong buhay. Bakuran lamang ang pagitan pero mas malaki ang tahanan nila. Luma nga lang yon. 2 palapag na pang ancestral. Habang yung amin naman parang survivor sa bagyo. Mahirap lang po kasi kami. 4 kami magkakapatid. Ako ang pinakapanganay. Hindi ko na piniling mag-aral noon sa kolehiyo. Tinutulungan ko na lamang si tatay sa kanyang pag-uuma. Sa bukid ito banda ng La Carlota. Tubuhan at pagmamaisang pinagkakaabalahan. Itong tubuhan ay hindi namin pinagmamay-ari. Saup lamang kami doon pero may sariling lupain na maliit at yun na ang maisan. Sumisimple ako ng daan sa tapat ng bahay nila Cynthia. Madalas kong nakikita ang kanyang nanay. Nakatulala na parabang hindi patanggap ang nangyari sa padre de pamilya. 3 silang magkakapatid pero siya ang pinakabunso. Yung panganay nila may Down syndrome. Habang yung sunod naman ni babae tapos umuwi ito 1 beses sa 1 buwan. Tinatapos pa kasi ang pag-aaral ng kolehiyo sa Iloilo. Pakiramdam ko ay napakalungkot ng pamilya nila. Pero medyo matagal naman yung namatay yung padre de pamilya. Mga 1 taon na. Inaantay lang na matapos ang investigasyon bago pa sila umuwi. Namatay ang tatay ni Cynthia sa bahay lang. Duguan at talagang parang binalahura. Nilooban naman ito na rin ay batay sa narinig ko. Isang umaga, nakita ko si Cynthia na naglalakad doon lang sa may patungong sakahan namin. Tinatawag ito ng nanay niyang si Aling Desa. Pero hindi naman nakikinig. Ang sabi pa noon ay huwag gagala na siya namang nagpatakas sa akin noon. Bakit hinahadlangan wala naman masasamang tao sa lugar. Hanggang sa kinawayan ako ng nanay nito tapos sinabi noon na pakisundan ko daw ang anak niya. Pero wag lalapit. Basta wag daw lalapit. Dagdag pa nito ay depressed si Cynthia. Napanganga ako. Ano to, may saltik? Pero hindi naman ako nagbigay komento at sinundan ko lang yon. Siguro may ginagawa si Aling Desa noon kaya hindi niya masundan ang anak. Tinatawag ko si Cynthia pero hindi lumilingon. Nasa pilapil na yon ng maisan. Bale, dating palayan ito tapos ginawang maisan. At yun na nga, yung maisan namin. Hanggang sa inunahan ko na at umarang ako. Ako'y pinapauwi siya ng nanay niya. Pero napakalayo ng tingin ni Cynthia. Yun bang parang nag-aalala ang mukha niya? Mabilis akong nilukob ng pagkaawa sa kanya. Sayang naman kung ganun siya. Akala ko maayos kasi nga maayos naman ito nang makita ko Tapos ang ganda pa. Pero may problema pala. Hinawakan ko ang kamay niya. Hanggang sa bigla naman itong tumitig sa akin tapos ngumiti. Yung titig pa noon ay nakakaakit. Ang pupungay ng mga mata. May isang dimple kasi siya na siyang bagay na bagay sa mukha. Cynthia, si Marco to, kababata mo. Halika na.
uwi na tayo. Sabi ko noon. Pero hindi niya ako sinasagot. Hindi din ako tinatantanan nito ng titig. Dumikit ito sa akin. Ano bang nangyari sa'yo, Cynthia? Ba't ganyan ka? Dahil ba ito sa pagkamatay ng tatay mo? Sabi ko. Dito ay gumilid dito sa akin habang nakabaling ng tingin sa malayo. Ayon sa kanya hindi umano. Nagbibiro lang daw siya. Tapos kinamusta niya ako. Makulit daw yung nanay niya. Ayaw siyang palabasin. May sakit daw siya kahapon at nilalagnat. Nako, kala ko kung ano na. Teka nga, ang sabi kasi ng nanay mo, depressed ka eh. Naisip ko tuloy na may ano ka sa utak. Saltik ba? Ay naman sa dalaga ay dati umanong ganon. Kamuntikan ng lumala. Mabuti at naagapan. Nangyari ito noong mamatay ang kanyang ama. Hindi daw kasi madaling tanggapin yon. Tapos sa bahay pa siya namatay. Pinatay. Dito niya ako naalala na parang kailan lamang umano, pero parang hindi daw ako lumaki. Lumaki ako no? Mas matangkad ka nga lang. Konti lang. Ayos lang dito. Eto, tumigil na ako sa pag-aaral. Mahirap yung buhay namin eh. Mabuti ka pa at may madudukot yung magulang mo sa bulsa. Kami kinakailangan pang kumahig eh. Sinabi ni Cynthia na umaasa lang daw ang nanay niya sa benepisyo ng kanyang ama. Sabay baling nito sa lugar na kahit papano'y na-miss niya umano. Naglakad si Cynthia. Ako naman noon ay nakabuntot sa kanya. Nagtatanong ako sa kung nakapag-aral ba siya sa kolehiyo. Tumango naman ito pero tumigil kasi nga hindi niya gusto ang kurso. Sakto din na nakapagdesisyon ng nanay niya na umuwi na lamang daw ng La Carlota. Pero nagpaiwan ang kapatid niyang babae. Alam ko naman na yun pero hindi ko sinabi kasi nga baka iba pang isipin. Malayo ang narating namin. Doon talaga sa dulo ng tubuhan. May sangi na dito at walang kabahay-bahay. Natahimik si Cynthia. Naging seryoso ang mukha nito. Tapos ay hinawakan ako sa magkabilang balikat at tinitigan sa mga mata. Dahan-dahan itong humingiti. Sabay sabi ng mga katagang, "Ang sarap mo." Napanganga ako sa namutawi sa bibig niya. Mabilis kong pinuna. Sabi ko anong masarap. Pero niyakap niya ako. Napakadiin ng yakap at damang-dama ko ang kakaibang haplos niya sa likuran ko. Hindi ako pumalag. Ginanahan ako, Sir Seth. Kako walang ibang tao sa lugar maliban na lang sa aming dalawa eh. Eh di happy-happy, di ba? Hanggang sa inamoy-amoy nito ang leeg ko. Kinilabutan ng pagkatao ko nun. Lalo na't naaamoy ko na din ang leeg niya na napakabango. Nang walang ano-ano ay bigla na lamang may tumawag sa akin. Paglingon ko si Aling Desa paparating. Hinawat kaming dalawa tapos hinatak si Cynthia. Mabilis naman akong humingi ng tawad. Nakakoy hindi ko sinasadya. Siyang unang yumakap. Alam ko, iho. Alam ko na hindi mo sinasadya. Sabi ko naman sa'yo huwag kang lumapit eh. Sinundan mo lang dapat. Naku, kung sa bagay wala ka pang alam. Sabi ng ginang. Tapos ay pinandidilatan niya ng mga mata itong si Cynthia kasabay ng pag-iling na para bang may kung anong ibig sabihin yon. Hinila niya na si Cynthia. Nakasunod naman ako. Nakangiti itong si Cynthia. Tapos ay panay titig sa akin nun. Naguguluhan ako. Kanina lang ang tino pero ngayon parang manyak na eh. Magtatanong sana ako kay Aling Desa pero nag-aalangan ako kasi nga parang galit yon. Nang malapit na sa bahay, pinauna ni Aling Desa ang anak sa pag-uwi. May sinabi sa akin si Aling Desa. Ayon dito'y salamat daw pero dapat hindi ko daw hinayaan na may gawin sa akin ng anak niya. Unang pagkakaintindi ko nun, parang manyak itong si Cynthia. Sabi ko naman bigla na lang akong niyakap eh. Parang hahalayin ako kako. Mali ka.
Iba ang mangyayari sa'yo. Mabuti at naabutan ko. Hindi ko po kayo maintindihan, Aling Desa. Pero hindi na nagsalita ang ginang. Tumalikod na ito at umuwi sa kanila. Nakita pala ako noon ng nanay ko na si Nanay Mabeth. Tapos nagtanong yon sa kung anong nangyari at parang galit si Aling Desa. Nagkibit balikat lamang ako. Kako hindi ko alam kung bakit nagkaganon. Anak, yang si Cynthia, iwasan mo yan. Gabi-gabi kong nakikitang gumagala yan. Lumalabas ng bahay at alam mo ba kung saan dumadaan? Sa may bintana sa itaas. Nilulundag niya lang ang ibaba. Hindi naman kataasan pero parang may kakaiba sa kanya. Aswang daw yan. Naalala mo ba yung sinabi sa'yo ng tatay mo na yung si Cynthia nahawaan ng pagiging aswang no bata pa? Kaya nga inilayon dito kaya nga doon sila sa Iloilo tumira. Teka na, mukhang may mali ata. Ayon sa narinig ko dati na destino yung tatay niya sa Iloilo . Di ba pulis naman yon? Iyon naman kasi ang rason nila dati. Pero yung lola mo yung nagsabi sa akin na nagdadahilan lang. Pwede namang mag-request daw ang pulis na sa malapit lang magpadestino. Bakit ang layo, di ba? Naniniwala ako na ipinagamot niyang si Cynthia sa Iloilo kasi nga maraming albularyo doon na biyasa sa aswang. Huwag naman ganyan, Nay. Baka iba lang. Masyado niyo naman wala naman tayong ebidensya. Tugon ko. Ang sabi naman ng Nanay Mabeth, kung gusto ko daw ng ebidensya, matyagan ko daw ng maigi ang dalaga. Maging sa gabi ay bantayan ko. Makikita naman daw mula sa bahay ang tirahan nila sa gabi kasi nga may namamagitang ilaw. Hindi ako nagsasalita. Napapasimangot ang mukha ko. Si Nanay Mabeth ay hindi ito yung tipo ng tao na malakas magbiro. Tahimik ito pero kapag nakapagsalita, lahat may punto. Pero magpaganon pa man ay hindi ako naniniwala kaagad. Pagsapit ng gabi ay napili kong antabayanan. Nasa may sala ako natutulog kasama ko ang kapatid kong lalaki na sunod sa akin. Pumapabor ang bahay nila Cynthia sa may silid nila nanay at tatay. Dalawa ang silid ng bahay namin. Bali ang silid nila nanay ay nasa bulwagan. Tapos ang sunod doon silid ng mga kapatid kong babae. Gaya ng sinabi ko ay parang nakaligtas sa bagyo ang bahay. May ilang parte na sira. Isang palapag na nakaangatang sahig sa lupa. May silong at mataas ito. Kaso nga lang ay ginawang kulungan ng mga manok. Kumbaga, bawat gilid ay may nakarehas na patpat ng kawayan. May beranda ang tahanan at maliit lamang ito. Bumaba ako nun. Napansin pa ako ng isa kong kapatid na babae. Lumabas yun tapos uminom ng tubig. Pumasok ako sa silong. Ang bawat gilid ay lagayin ng manok. Mas maganda dito kasi nga hindi ako mapapansin na nakamasid. Naupo ako sa gilid. Tambayan ito ni tatay sa tuwing nagkakape sa umaga. Nakatanaw lamang ako sa bahay nila Cynthia. Mga 1 oras na pero wala pa akong napapansin na kakaiba. Pasado 10:00 na ata nun. Hanggang sa inantok na lamang ako kung kaya naman humiga ako sa upuan. Mahabang upo ang kawayan yon. Doon na lang ako matutulog kako. Pero ilang mga sandali lang itong mga manok namin ay para bang nabubulabog. Nagsiputakan ang mga yon. Napapalingon pa ako sa lupa at baka may daga o hindi naman kay ahas pero wala naman. Hanggang sa magawi ang tingin ko sa bahay nila Cynthia. Nanlaki ang mga mata ko. Kakatalon lamang ni Cynthia mula sa bintana sa may itaas. Totoo palang sinasabi ni nanay kako. Sobrang lakas ng kuryosidad ko ng mga panahon na yon. Nagpapalinga-linga pang dalaga. Napapailing naman ako kasi nga nakapanty at bra lang ito. Napakaputi niya. Sabi ko ano kayong gagawin nito? Parang summer, taglamig naman. Tapos gabi pa yon. Maya-maya'y mabilis itong tumakbo. Doon mismo sa lugar kung saan patungo na sa maisa namin. Ito yung kanina.
Sinusundan ko ng tingin hanggang sa maglaho na. Pinuntahan ko yon. Mabilis ang paglalakad ko noon. Nakapaalang ako pero may tangkil akong itak. May itak naman sa silong at dinala ko ito. Yun bang itak na walang patulis sa dulo? Parang malaking silsil. Gamit ito sa paglalampas ng damo at pangbunglay o pangbungkal ng lupa. Hindi ko makita si Cynthia. May kakarampot na amag naman pero hindi detalyado. Binaybay ko lamang noon ang pilapil hanggang sa naaninag ko si Cynthia. Nakatayo sa may unahan. Kako, anong ginagawa niya sa lugar? Pero hindi nagsasalita. Nakatayo lang talaga na aakalain mong statwa. Napakaputi. Kaso hindi ko makita yung mukha kasi nga parang nakatabo ng buhok nun. Lumapit ako ng lumapit pero bigla na lamang naglaho ito. Kasabay noon ang kakaibang tinig na talagang nakakapangilabot. Tunog wakwak. Tunog ik-ik. Pabalik-balik lang yun. Parang nagsasagutan. Bigla na lang akong nanglamig. Unti-unti ako noong umaatras. Naglalaro sa diwa ko na may aswang. At sa mga puntong yun pakiwari ko ay totoo din ang mga sinasabi ng nanay na aswang si Cynthia. Hanggang sa noong tatakbo na sana ako, bigla namang may humagikik ng tawa. Tinig ni Cynthia yon. Tawa na animoy tuwang-tuwa talaga. Hinahanap ko ito hanggang sa nakita ko siyang paparating. Nagmumula ito sa kiliran ko. Tinanong niya kung natakot daw ba ako. Nagbibiro lang daw siya noon. Tinatakot niya lang ako noon. Lumapit ng lumapit ito sa akin at halos magkadikit na ang katawan namin. Ang bango-bango niya. Hanggang sa bigla akong niyakap at sa maniwala man kayo at sa hindi. Sinunggaban ng uso ko. Nagkahalikan kaming dalawa, Sir Seth. Pero mabilis akong kumawala sa kanya. Kako, hindi tama itong ginagawa niya. Hindi pwede, Cynthia. Hindi tayo magkarelasyon. Bakit parang ganyan ka, no? May pinagdadaanan ka ba bukod sa pagkamatay ng tatay mo? Sabi niya wala. Wala naman daw siyang problema at masyado lang mahigpit ang kanyang ina. Wag na wag daw akong maniniwala sa nanay niya. Hindi naman ako naniniwala kaagad. Kaso inobserbahan kita. Yung nanay ko tama yung sinasabi. Lumalabas ka sa gabi. Tinalon mo lang yung mula sa bintana sa itaas hanggang sa ibaba. Ayon sa kanya, naiinitan lang daw siya at nagpapahangin. Hindi naman daw ganun kataas ang bintana. Mababa lang daw. Kapag sa may pinto daw siya dumaan sa babae, makikita siya ng kanyang ina. Paano ka babalik kung hindi ka dadaan doon? Saan ka dadaan? Hindi naman pwedeng lumundag ka mula sa baba hanggang paitaas, di ba? Natakot ako dun sa nalikamong ingay Parang aswang. Uwi na tayo, tara na, sama na kita. Bagamat yun ang naging pangbungad sa akin ni Cynthia ay hindi pa nawawala ang takot ko. Hindi ko alam kung aswang ba talaga ito o hindi. Hindi ito nagsalita. Tumalikod tapos naglakad na naman yon. Hindi pa uwi, kundi patungo sa lugar kung saan kami naabutan ng nanay niya na nagyayakapan. Hindi ko na ito sinundan. Umuwi na lang ako. Pero noong makarating sa bahay ay nakita ko ang nanay nito na kasama yung kapatid na lalaki ni Cynthia na may Down syndrome. Hawak ni Aling Desa ito sa may damit sa bandang batok. Nagkukumawala pa yon. Napakalakas ng kapatid ni Cynthia. Tapos may kakaibang tinig ito na para bang galit na aso. Ganun siguro kako. Batid kong hinahanap si Cynthia. Nasa beranda lamang sila. Hindi naman ako lumapit pero aminado ako na nakita nila ako na papauwi kanina. Nagbalik ako doon sa silong. Mas magandang pwesto kasi doon kasi nga hindi mapag-aalataan. Naupo ulit ako sa mahabang upuan. Itong si Aling Desa ay naroroon pa rin sa beranda nila. Yung kapatid naman ito ni Cynthia, nasa loob na ata. Maya-maya nakita ko si Cynthia sa likod ng bahay lumitaw.
Naglakad hanggang sa natapat na yun sa bintana kung saan ito na yung silid niya sa itaas nun. Gulat na gulat ako. Pumanik sa unang bintana ito sa ibaba. Tapos tumalon at nakakapit siya sa ikalawa. Napakabilis. Kung sa itaas siya galing medyo hindi ka duda-duda pero tung nasa ibaba siya galing, may kakaiba na. Siguro'y magagawa lamang yung ganun kapag atleta eh. Malamang dali nga sanay sa palakasan kahit babae pa. Pero hindi naman makikita sa katawan ni Cynthia ang ganun. Kinabukasan ay pasipat-sipat ako sa bahay nila. Nakikita ko si Cynthia nakasilip sa bintana at nakatingin sa akin. Umaga yon. Mga nasa 6:00. Sa ganitong oras ay umaalis si tatay patungo sa kanyang trabaho sa tubuhan. Si nanay naman ay sa maisan. Pero mamayang hapon pa ang alis ni nanay. Nasa beranda lamang ako at kinakawayan pa ako ni Cynthia. Kako sa sarili ko, sayang naman. Ganda eh. Yun ay yung pinupunto ni Aling Desa. Yung pagiging aswang ni Cynthia. Pero hindi ako sinaktan dun sa may maisan. Nakikipag-usap ng matino eh. Nakachamba pa ako ng halik. Maraming araw ang lumipas, ganun at ganun pa rin si Cynthia. Umaalis talaga sa gabi. Hanggang sa may napabalitang may namatay na 2 kambing. At walang ibang pinaghihinalaan kundi aswang. Ang lugar kung saan yun ay malapit lamang sa amin. Sa kabilang nayon lamang ito. Nagdulot talaga ito ng katatakutan sa lugar. Ang mga alagang hayop kagaya na lamang ng baka, hindi na iniiwan sa pastulan. Ginagay dito malapit sa bahay. Isang tanghali, pinuntahan ko si tatay. Hindi kasi nakadala ng baon, kaya yun pinadalan ko na makakain. Pero noong makarating ako sa may malapit na sa asyenda, may mga taong tila ba nagkakagulo. Naroroon si tatay. Pagkalapit ko ay may kalabaw na patay. Wala na ang isang paa nito. Tapos may butas sa may bandang pinakapuno ng paa niya. Kitang-kita ang loob na para bang dinukot ang puso ng kalabaw na yon. Gabi-gabi ang bulungan. Si Tatay Roniel naman ay lumapit sa akin tapos bigla itong nagwika ng mga katagang. Nagpagulat talaga sa akin nun. Kung tama ako ng hinala, si Cynthia may gawa niyan. Kaninang madaling araw nakasalubong ko na duguan eh. 5:00. Nak, madalas kitang napapansin na nakamasid sa silong. Totoo ang sinasabi ng nanay mo. Aswang si Cynthia. Maraming tao nang nakakaalam nito sa atin. Kahit pa nung bata pa yan. Tingin ko nga itong may-ari ng kalabaw pupunta ng bahay nila Cynthia eh. Hindi ako nagsasalita. Nagpatuloy naman sa pagsasalisay si tatay. Pero habang nangyayari yon ay naglalakad kami palayo sa lugar. Sabi ni tatay ay tutulong daw siya sa pagsugpo dito kay Cynthia. Baka umabot sa punto namang talunan ng kapitbahay. Tay, hayaan niyo na lang sila. Huwag ka na makialam. Baka kasi kapag nakita ka pa ni Cynthia na tumutulong doon na siya may gawin sa atin. Inaantay ko din kung totohanin ba na may-ari niyang kalabaw eh. Baka kasi hanggang sa banta lang tapos hindi naman pala itutuloy eh. Sinabihan mo ba na nakasalubong mo si Cynthia, tay? Mamaya, sasabihin ko. Huwag na lang kaya, tay. Huwag na lang tayo makialam. Alam naman nila, di ba? Sila na lang kasi po, nasundan ko si Cynthia isang beses sa gabi. Hindi pa ako sinaktan. Nag-usap pa kami. Baka magalit yun tapos pagkadiskitan tayo. Hindi nagsalita si tatay. Pero alam kong sumasang-ayon sa akin ito. Kinagabihan, nagsilabasan kami noon buhat nang nakakarinig kami ng pagsisigaw. 3 lalaki. Nasa harap yun ang bahay nila Cynthia. At ang 3 ito ayon sa aking ama ay iisang pamilya lang. May mga dalang itak. Pinapalabas si Cynthia ng bahay. Hanggang sa narinig ko doong sa isa sa mga ito na wag daw magkaila pa. Dapat ay hindi na daw bumalik noong nasa Iloilo pa itong dalaga. Dagdag noon ang ikinamatay ng tatay ni Cynthia na pulis ay hindi pang loloob. Kundi si Cynthia din daw ang pumatay doon dahil nga naging ganap na aswang na ito.
Nagkatitigan talaga kaming lahat noon. O di ba, Roniel? Hindi ako nagkakamali. Sabi ko naman sa'yo eh. Yan ding dalaga niya ng salarin. Oo na. Manahimik ka muna dyan. Hindi ko marinig yung mga tao eh. Parang papasukin ata nila ang bahay. Ilang mga sandali ay dumagsa ang mga tao sa lugar. Nabulabog na kasi kaya lapitan na yung mga kapitbahay. Nagkaroon talaga ng iskandalo. Lumabas na si Cynthia. Nagkakalabitan pa si nanay at tatay at sisabing niya na daw. Lumalabas ng aswang. Hindi ako kumikibo. Pero lumakas ang kuryosidad ko kaya bumaba ako ng bahay at lumapit na doon. Sinabi ni Cynthia na kung ano bang problema nila sa kanya. Bakit namamaratang ang mga ito? Tinanong pa kung may ebidensya ba sila. Sinabi pa ng dalaga na subukan ng mga itong pumasok at magkakademandahan. Kung may reklamo ay sa barangay umano padaanin. Lupain daw nila ang tinatapakan ng mga ito. Pwede silang idemanda ng public disturbance, trespassing at kung matutuloy ang gulo, attempted homicide. Biglang tumahimik itong kalalakihan na nagtungo doon. Umatras at lumayo ng konti sa bahay. Napapailing na lang ako. Matalino sa bata si Cynthia. Kung sa bagay, pulis naman ang tatay nito. Yung mga tao, isa-isa niyang tinitigan. Nagsialisan ng mga ito at ako na lang at yung kaanak ko na kaidaran ko lang ang naiwan. Hanggang sa noong papaalis na sana ako, nakita ko si Aling Desa. Naroroon sa may loob, hawak nito yung anak na lalaki. Basta hinihila ito kasi nga parang galit na galit at gustong lumabas ng bahay. Yung mga mata, nanlilisik. Parang aswang din kung titingnan pero ganun siguro kapag nagalit ang may ganoong kapansanan. Maya-maya tumitig sa akin si Cynthia. Walang ano-anong ngumiti lang ako pero mabilis na umuwi sa bahay. Ito mga magulang ko naroroon pa rin. Masasama ang titig nila kay Cynthia. Ako bagamat naniniwala na ako na aswang itong babae pero tama ang sinabi niya eh. Oo at may nakita na akong kakaiba sa kanya pero hindi ko pa naaktuan saan yung aswang. Pero magpaganon pa man hindi ko na pinahirapan ang sarili ko. Kako bahala na sila. Ang importante ay kung aswang man si Cynthia. Wala itong ginagawa sa aming hindi maganda. Hanggang sa isang umaga, kakagising ko lang. At pagkababa ko, mantakin yung napadaan sa likod ng bahay namin. Hindi si Cynthia bagkos ang kapatid nitong may kapansanan. Nga pala, pangalanan na lamang natin siyang Buboy. Kalmado ang paglalakad na parang walang kapansanan. Lagi naman itong nakatulala doon sa biranda nila. Kinakausap ang sarili. Sakto lang sa tindig tapos may balbas at bigote. Hindi naahitan. Sinundan ko ng tingin. Nagtataka talaga ako. Hindi kasi ito yung nakikita ko lagi sa kanya eh. Parang matino eh. Hanggang sa dire-diretso yun sa may bandang kawayanan. Sinundan ko. Pagkalingon ko naman sa may bandang bahay nila Cynthia. Nakita ko ang babae at sinusundan niya ang kapatid niya. Mabilis ang paglalakad nito. Kumabig ako sa isang banda. Huminto at nagkunwaring may ibang ginagawa. Hanggang sa sinambit ni Cynthia ang kapatid niya. Sinita ito na siya namang nagpasimangot ng mukha ko. Paano ba naman kasi ang sinabi nun eh, umuwi na si Buboy at tigilan ang pananalasa. Madali lang intindihin. Hindi naman ako mangmang eh. Ang pananalasa syempre ang pamimirwisyo. Napaka-awkward kasi nga bakit niya sinita ang kapatid samantalang siya naman ang aswang nun. Itong si Buboy ay umuwi naman at habang nangyari ito, nakita ko talaga na nagkilos may kapansanan. Napakalayo sa nakita kong seryoso kanina. Napatitig sa akin si Cynthia. Tapos ay tumango lamang ito at umuwi na rin. Samantalang ako'y napako sa kinakatayuan ko dala ang matinding pagtataka. Sabi ko ano to? Nakakalito.
Ano bang ibig sabihin nito? Aswang silang dalawa. Muling lumakas ang kuryosidad ko noon na subaybayan ng pamilya nila. Wala eh. May panibagong palaisipan na naman na siyang nagtutulak sa akin para tuklasin para mapanatag lamang ako. Muli na naman akong tumambay sa may silong. At sa pagkakataong yun na hindi na si Cynthia ang inaantabayanan ko. Si Buboy na. Nakikita ko lagi si Cynthia sa may itaas, nakasilip sa bintana. Kahit gabing-gabi na pero hindi ko pa nasisilayan ng kapatid niya. Hanggang sa isang may pagkakataon na may napansin akong gumagapang sa dingding nila. Maitim yun. Mula sa katabing bintana ng silid ni Cynthia at pababa. Mabilis na gumapang at naglaho kagad ito. Parang butiki. Inisip kong baka namamalik pa lamang ako. Ilang sandali noon, si Cynthia na ang nakita kong bumaba. Lumundag talaga ito mula sa may itaas. Dalawa nga sila. Dalawa silang aswang. Kakubukas, ano na naman kayang balita ang uugong? Aba, kinabukasan, isang mag-ina ang inaswang. Binagat. Doon ito sa may malapit na sa bayan. Namatay umano ang bata. Batang babae ito habang ang nanay naman ang buhay. Pero malubha ang mga tinamong pinsala. Medyo malayo ang pinangyarihan kaya hindi kaagad pumasok sa isipan ko na sila ni Cynthia ang salarin. Tsaka hayop naman ang tirada ng mga ito eh. Hanggang sa hindi ko inaasahang sa araw na yon nung patungo na ako sa maisan. Nakita ko si Cynthia ang nakaupo sa may pilapil. Magtatanghali na. Hindi ako kaagad lumapit. Pinagmasdan ko lang habang nakatanaw sa kanya sa malayo. Nakayuko na para bang umiiyak. Dahan-dahan akong naglalakad. Lumapit ako at kahit natatakot ay nagtanong ako sa kung anong problema niya. Tumayo ito. Humawak sa mga kamay ko. Tapos may sinabi na siyang nagpawindang sa akin. Ayon sa kanya ay sasabihin niya na umano ang katotohanan. Pero sana'y sa akin lamang ito. Wala daw siyang makausap eh. Ang kanyang ina ay hindi siya kinikibuan. Dagdag nito. Yung namatay daw na bata at lahat ng mga kaganapan sa lugar ang salarin noon ay walang iba. Kundi si Buboy. Lahat umano ng mga sandaling lumalabas siya sa gabi ay ang pagpigil sa kanyang kapatid. Kung hindi niya raw ako niyakap noong may mga pagkakataon na kamilang dalawa, patay na ako noon. Totoo ba yung mga sinasabi mo? Paanong nangyari? Di ba may sakit si Buboy? Dito ay sinabi ni Cynthia na wala itong kapansanan. Nagpapanggap lamang ito para hindi mapagkamalan. Masya pa umanong lumalabas na salarin imbis itong kapatid niya. Yung mukha umano na parang may kulang sa isip ganun talaga yan pero matalino at matino umano sa tuwing nag-uusap silang dalawa. Pero kapag nagugutom, lumalabas daw ang kapatid niya. Kahit pa may araw. Noong mga sandaling inawat umano siya ng kanilang ama. Ang kanilang ama ang pinatay nito. Hindi nga lang daw siya kayang saktan ng kapatid niya kasi may respeto itong kapatid niya sa kanya. Kung wala daw si Cynthia ay mas marami ang mapipinsala. Ultimong kami. May mga ilang beses na umanong kamuntikang mabiktima ang kapatid ko. Yung pag-aaligid umano ni Buboy sa bahay namin. Kapatid ko ang punteriya. Isang beses ko lang daw itong nakita. Pero yung nanay ko umano nakita na si Buboy. Pero kay Cynthia pa rin nakatitig ng masama na parang si Cynthia pa rin ang pinaghihinalaan nun. Parang napakahirap naman paniwalaan yan, Cynthia. Ikaw kasing tinutumbok ng mga tao kahit noon pa ng bata ka eh. Ay naman kay Cynthia ay sinusubukan daw siyang hawaan ng kapatid niya. Pero hindi tumatalab. May mga pagkakataon na parang nababaliw daw si Cynthia. Dulot yun ng paghawa ng kapatid niya sa kanya pero nawawala din daw kaagad.
Yung nanay niya'y naniniwalang nahawaan na umano si Cynthia. Pero ang totoo ay hindi umano. Buwis buhay lagi umano ang ginagawa niya. Maske ng mga panahong sa Iloilo pa sila naninirahan. Hanggang sa nagbalik tanaw ako sa mga sandaling nakita ko si Buboy na inaawat ni Aling Desa. Para bang unti-unti nang nababaliktad ang sitwasyon. Pero magpaganon pa man ay naguguluhan pa rin ako. Maraming sinabi sa akin si Cynthia. Hindi lang isa, dalawa, 3 ang napatay ni Buboy dahil kung bibilangin niya ang lahat, nasa mahigit 20 na daw. Hindi pa kasama dyan yung hindi natagpuan at nawawala lang. Naniniwala din si Cynthia na ang kapatid niya ang dahilan kung bakit may nawawalang mga tao. Kadalasan bata. Yun umanong mga hayop na namatay dahil yung kay Cynthia kasi sinisita niyang kapatid niya. At imbis tao, hayop na lamang ang pinagkakadiskita nito. Dagdag pa ng dalaga. Kung gusto ko umano ng patunay, sumama daw ako sa kanya. Dumikit lang daw ako at wag na wag nang lalayo. Dahil mayayari talaga ako kay Buboy. Hanggat nasa tabi ko umano si Cynthia ay walang mangyayaring hindi maganda sa akin. Nasa may unahan umano si Buboy, natutulog. Inabutan ng umaga. Malayo kasi ang pinuntahan nito. Hindi niya nasundan ng maigi kagabi. Matapos makapagsalita ni Cynthia, pinila ako nito at dinala sa kung saan kami unang nagkayakapan dati. Yung sinasabi kong walang kabay-bay. Nanlaki ang mga mata ko. Nasa ilalim ng matataas na damo si Buboy. Natutulog at duguan. Napakalansa niya. Sabi ni Cynthia ay mamaya daw dadating ang kanyang nanay. Kapag nawawala na ang pagod niya, doon ito pinupuntahan kasi nga doon lagi tumatambay kapag hindi nakakauwi. Naroroon din daw siya noon nang bigla akong niyakap ni Cynthia. Nagising daw ito at kitang-kita umano ni Cynthia na nagalit. Kaya niyakap niya ako noon para hindi masaktan. Kung naaalala ko umano yung tinig na kakaiba at nagpakita si Cynthia sa akin, ang kapatid niya umano ang may gawa noon. At dali sana ako noon. Ilang mga sandali ay nagmungkahi si Cynthia na magtago daw kami. Dahil paparating na si Aling Desa. Nakikita ko naman ito. Naroroon ito banda sa may maisa na namin. Sumuksok kami sa damuhan. Distansya ito sa lugar kung saan natutulog si Buboy. Kumuha siya ng napakaraming hagunay na damo. Pinahid niya sa katawan ko at sa katawan niya. Napakasama ng amoy ng damong ito. Nagtanong ako sa kanya kung bakit at para saan yun. Ayon naman sa kanya ay para iwas sa pang-amoy ni Buboy umano. Baka daw kasi magsumbong ito sa nanay nila na naroroon si Cynthia at nagtatago lang. At kasama ako. Hindi na lang ako nagsalita. Nung matapat na si Aling Desa sa pinagtutulugan ni Buboy, naglulupas sa ito sa kakaiyak. Ang sabi pa noon ay may pininsala na naman daw si Buboy. Ginising ito at pinagalitan. Siya ba umano ang salarin sa batang pinatay ng aswang sa may bayan? Pero hindi kumibo si Buboy. Naglakad ng mabilis at pauwi hanggang sa bigla na lang itong tumakbo. Napakabilis. Doon pa lang hindi na mapagkakaila na totoo ang mga sinasabi sa akin ni Cynthia. Pero yun na nga at nabaliktad talagang lubusan ng pananaw ko. Lumalabas na kasi dito na nakakaawa si Cynthia imbis na kamuyan. Dagdag ni Cynthia ay hindi pa daw ito kakain mamaya. Bukas o hindi naman kay sa linggo pa ito mananalasa. Sasabihan niya umano ako kapag oras na at isasama niya ako noon. Parang gusto kong tumanggi. Pero nadala ako sa titig ni Cynthia noon. Kaya naman sumang-ayon ako. Bakit hindi na lang isang guni sa kapulisan, Cynthia? Ay naman sa talaga. Sa tingin ko ba umano'y mamaniniwala? Yung mga tao doon oo pero sa batas wala. Ni hindi nga daw umusad ang kaso ng tatay niya dahil hindi naniniwala na aswang ang pumatay. Pinagkamalan pa itong si Cynthia na may saltik sa ulo. Ang ate niya naman at ang kanyang ina, nagsawalang kibo na lang.
3 araw ang nakalipas. Hapon at kakarating ko lang galing sa tubuan. Tinulungan ko kasi si tatay pero sinabi ko na kay tatay at nanay ang mga nalalaman ko. Pero hindi ako pinaniwalaan. Imbis na napagalitan pa ako dahil nga kinausap ko daw si Cynthia. Iwasan ko pa rin umano. Biglang dumating si Cynthia sa may likod ng bahay. Kinawayan ako at nagsenyas yun na sumunod ako sa kanya. Hindi naman ako nakita ni nanay. Yung kapatid ko nakita ko pero hindi napansin si Cynthia. Mabilis kong sinundan si Cynthia sa may kawayanan. Doon niya sinabi na maagang umalis si Buboy at tingin niya yung napabuntisang estudyante ang tirada. Dahil nga nagmamasid na dito si Buboy noong mga nagdaang araw pa. Napakagaling daw magkubli ni Buboy. Napagkakapalan pa nga itong ibang tao kasi nga may kung anong kaalaman daw ito na orasyon. Nagbabalat kayo. Sino ba yung sinasabi mong estudyante? Taga dito ba? Sabi naman ni Cynthia hindi umano. Taga doon umano sa may malapit sa may barangay. Nasundan niya umano si Buboy kahapon lang at nakumpirma niya na yung buntis na ang sunod niyang bibiktimahin. Sandali, kuha ko ng itak. Patayin na lang natin. Sinabi ni Cynthia na imposibleng mangyari yon dahil malakas si Buboy. Mas maiging sumama lang ako tapos wag akong lalayo sa kanya. Iisipin lamang ng Buboy na magkasabot kami. At ayos lang sa atin na ganun siya. Nagbibiro ka ba? Paano kung pinatay yung buntis? Ang sagot ni Cynthia, patunay lang naman ang gusto ko. Ipapakita niya lang daw sa akin sa kung paano magiging aswang ito. Siya na umanong bahalang sumita. Wag ang mano ako mag-alala. Hindi na raw mamamatay ang buntis hanggat naroroon siya. Pagpalagay na lang natin na kaya mo nga siyang hadlangan pero paano kung nalingat ka? Gaya na lang nung nangyari ng may namatay na bata. Mabuti siguro tuluyan na lang natin yung kapatid mo. Alam ko, mahal mo siyempre, kapatid mo eh. Bukod sa pinoprotektahan mo yung mga tao dito, pinoprotektahan mo din yung kapatid mo. Pero Cynthia, hindi na normal na tao yung kapatid mo. Kampo ng dilim na yan. Kung hanggang sadlang ka lang parang mo na ding sinabing hinahayaan mo lang yan sa mga ginagawa niya. Hindi mo tinutuluyan. Hindi nakapagsalita si Cynthia. Tumitig ito sa akin tapos napapaluha ang mga mata. Yumuko. Maya-maya nagsabi ito. Hindi ko daw ito kaya. Unless ay humingi kami ng tulong. Di puntahan ko yung albularyo sa kabilang layon, magpapatulong tayo. Kung ginawa mo to dati, natigil na sana to. Basta, patayin na lang si Buboy. Tumango si Cynthia. Pero humagulgol ng iyak ito. Nagtungo kami sa kabilang layon. Parang nagkataon pang makakasalubong si tatay. Nakasalubong talaga namin at natitigan ako nito ng masama. Pati si Cynthia. Bubunot sana ng itak pero sabi ko, Tay, wag, hindi po aswang si Cynthia. Kapatid niyang si Buboy yung aswang. Maniwala kay sa akin. Sumusuko na si Cynthia at gusto niya nang matigil yung mga pangyari. Sasama po siya sa akin at susumbong namin to sa albularyo kasi may bibiktimay na naman daw yung buntis eh. Sigurado kayo? Ikaw Marco, baka ginagayuma ka ng babae ha? Hindi tay, sige kung gusto nyo, edi sumama na rin kayo. Sumama nga si tatay. Hindi kumibo si Cynthia. Aminado akong nahihiya ito sa tatay ko. Itong albularyo ay isang matandang babae na pangalanan nating Lola Mamang. Nang makarating kami doon ay nagtaka pa ito. Hindi na daw kasi siya nanggagamot. Ako nang nagpaliwanag na inangat aswang ang kapatid ni Cynthia. May dinagdag din si Cynthia doon na wika pa nito'y wala sa bayang kapatid niya. Malamang ay naroroon na daw ito't nakaantabay sa bahay ng bibiktimahin. Nakasimangot lamang ang mukha ng tatay. Siguro hindi pa rin kumbinsido. Hanggang sa sinabi ng albularyo na pupok sa inyang aswang pero may katuwang. Sino daw sa amin ang may lakas na loob na pumatay dito? Siya na ang bahala sa pagpapahina. Alam niyo Manang, hindi talaga ako naniniwala dito sa dalawa pero
Kung sakaling totoo man yung pinagsasabi nila, ako na po yung papatay. Wika ng tatay. Madilim na sa mga puntong ito. Naganda ang albularyo. May kung anong pausok pa yun na sobrang nakakasulasok ang amoy. Pinapausukan si Tatay Roniel at nagmungkahi ito kung sasama ba kami. Kako oo. Kaya yun pati kami napausukan. Pangontra daw sa aswang ang ginagawa niya. Doble ang bisa nun. Bukod sa pangontra ay hindi din kaagad malalaman ng aswang kung naroroon kami sa lugar. Maliban na lamang kapag nilapitan ng gusto. Hindi naman daw bulag yung aswang eh. Isa ito sa nagbasag ng pagdududa ko na ito ngang si Cynthia hindi aswang. Kasi kung aswang pa siya, hindi dapat na asiwana sa pausok na yon. Nilawayan pa kami tapos ang daming sinasabi na orasyon. Pero patuloy pa rin kalmado ang dalaga. Sa makatuwid, hindi talaga siya. Pero ano, bakit ang galing niyang umakyat dun sa dingding, di ba? Hindi naman pwedeng Spider-Man yun siguro. Siguro nasanay lang at kabisado niya na yung bawat gagawin. Umalis kami pasado 7:00. Naglakad lang. Sumaglit pa sa bahay namin kasi nga nagpaalam muna kay nanay. Baka mag-alala ng gusto ito at maglikha pa ng iskandalo. Kumbaga susugod sa mga kaanak at ipapahanap pa kami nun. Sinabi na rin namin kay nanay ang lahat para lubusan itong makaintindi. Para bang napahiya ito kasi nga hindi makatitig kay Cynthia. Kako'y hinahawaan si Cynthia noon pang maliit siya kaya may mga pagkakataong parang ibang bata ito. Pero hindi ito malabang hawa. Nawawala ito kaagad at nagbabalik sa normal si Cynthia noon. Nakarating kami sa kabilang nayon na malapit sa barangay mga pasado 10:00 na. Tahimik ang lugar. Wala nang tao maski pa doon sa basketball court. Tinuro ni Cynthia ang bahay. At dito ay walang ano-anong nagwika si Lola Mamang nang, Aba, totoo nga. May aswang nga dito. Agresibo at malakas. Nasa likod lang ng bahay. Nasa itaas ng puno. Basta nasa itaas siya. Mangang-manga ako nun. Dagdag pa nito ay puntahan na daw namin. Pero wag magpapahalata. Kapag nakalapit na ay gagawin niya na kaagad ang pagpapahina at kapag bumagsak sa lupa, dapat ay patayin kaagad kasi nga mabilis nawawala ang bisa ng kanyang proseso. Nagkasundo lahat. Kinakabahan ako. Si Cynthia ay umiiyak. Siyempre alam na, papatayin yung kapatid eh. Nakikita ko na ang likod ng bahay. Medyo pabor sa pangangaswang. Dahil makahoy ang likod tapos wala din ibang bahay sa direksyong yon kung hindi ito lang tahanan ng nasabing may buntis. Naririnig ko ng pagmumuni-muni ni Lola Mamang. Nagsisimula na siya. Hindi ito yung tipong may anik-anik pa. Diretsahan ka agad at wala nang usap-usap pa. Nang malapit na kami sa likod ay biglang nagdakot ng lupa itong albularyo at sinabay sa isang puno doon. Puno ng sampalok ito na may napakayabong na dahon. May tama ng liwanag pero napakadilim ng itaas na parte. Sa maniwala man kayo o sa hindi. Biglang may alingas-ngas sa itaas ng puno na parabang may nalalaglag na malaking bagay. Hanggang sa bumagsak nga sa lupa. At dito ay nakita ko si Buboy. Nakakakilabot. Ang itim. Nagbabaga ang mga mata. Mabalahibo na parabang aso. Ganon. Umaatungal yon. Gumugulong sa lupa at pinipilit na tumayo pero wala siyang lakas. Natutumba lang. Walang sabi-sabi namang pinagtatagayo ng tatay at habang nangyari ito, niyakap ako ni Cynthia. Umiiyak siya. Niyakap ko ito pabalik at pinapakalma. Tama lang ginawa niya. Tama lang dahil para ito sa ikabubuti ng lugar at ikakapanatag din ng kanilang pamilya. Kapag nanatiling buhay ay magdudusa habang buhay si Cynthia. Yan ay kapag hadlang lang ang ginagawa niya. Tumatango naman yun pero patuloy na umiiyak. Lumapit si Lola Mamang sa aswang tapos tinutukan lang ng daliri ang leeg na para bang ginigilitan. Dito, hindi na gumalaw si Buboy.
Sabi ng matanda, patay na daw. Pero kailangan naming ilayo ito sa lugar gawa ng magdudulot ng katatakutan. Pinagtulungan namin ni tatay na buhatin ito. Naliligo ako ng dugo na para bang mainit na tubig. Mainit na masakit sa balat. Napakaalinsangan pakiramdam ang aswang. Nung mailayo na doon sinunog yung katawan. Tinabunan ng mga kahoy habang naglalagablab ang apoy. Si tatay ang umasikaso dito. Pagkatapos pa nun pinaghukay kami ni Lola Mamang dahil ang natirang labi daw ililibing. Umaga na nang makauwi kami. Nang malaman ni Aling Desa ang nangyari ay umiyak yun ng umiyak pero hindi mo makitaan ang galit. Yakap nito si Cynthia habang humihingi ito ng kapatawaran sa dalaga. Tapos sa amin humingi din siya ng tawad. Nagtagumpay ang isinagawa namin. Pero syempre naghinagpis ang pamilya. Hindi din biro yun Si tatay at nanay na ang nagbalitang hindi aswang si Cynthia. Tao lang ito. Pero hindi nila sinabi na kapatid ni Cynthia ang aswang. Ako din, isa ako sa nagpakalat ng balitang yun para malinis ang pangalan ni Cynthia. Hanggang ngayon, ako pa din ang nagpapatunay na hindi siya aswang. Kahit pa man nung huli, hindi kami nagkatuluyan. Aray ko.